Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading for Enero Manifestation confirmed. Okay po? So ito yung forecast ninyo para sa inyong manifestation para sa buwan na ito. Okay? So ngayong reading natin, magma-manifest tayo para sa buhay mo. Okay? So let's begin mga Cancer. Inhale. And exhale, Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Cancer ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your current situation, meron po kayong the Star card. Beautiful. In the area of what you need, in the area of what's blocking, ano yung humaharang sa manifestations mo? You have the Knight of Cups. In the area of what you need to do, meron po kayong the King of Pentacles. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Five of Wands. In the area of what's coming in, meron po kayong the Knight of Pentacles. In the area of your divine messages, meron po kayong the Ten of Wands. Beautiful. In the area of your fortune, the Eight of Swords. Beautiful ito. Napakaganda nito. In the area of your near future, meron po kayong the Six of Swords. Beautiful! Pagkalaya, aandar na. Napakaganda. At ang missing puzzle piece po, kung ano yung kulang na ingredient para totally ma-solve na yung problema na yan at yung manifestation na yan ay makuha mo na, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you po muna mga Cancer sa lahat po ng inyong donation. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking bagay niyan para po sa akin sa tuwing meron tayong libreng reading for Cancer dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nagla-like and also nagko-comment. Malaking tulong din po yan. Salamat po. So, in the background of your reading, you have the Eight of Wands. Beautiful, beautiful, beautiful. Okay, today mga Cancer, sinasabihan po kayo ng inyong spirit guides that something is coming quick para sa buhay mo. May mabilis sa darating, may mabilis na aandar. Kung meron kang mga ginagawa before na parang aandap-andap o kaya pabagal-bagal, ngayon biglang may bibilis. Example, kung nitong nakaraang taon, ang hirap-hirap magpa-approve ng dokumento. Now, asahan mo ngayong Enero, merong bibilis sa buhay mo. Meron talagang deciding factor na magpo-push forward kung saan yung mga dating nakatenga ngayon nandyan na. Para po sa iba, meron po sa inyo nire-require ng yung spirit guides na kapag kailangang ibiyahe mo. Halimbawa, kailangan kang pumunta sa Maynila para asikasuhin yung supplies. Kailangan talaga lalakarin natin yan. So there is something movement, pero dito mabilis. Hindi tayo dapat mag-atubili pagdating sa mga swerte or blessing na paparating para sa atin. Kasi talagang it's running quickly for us. Okay? Napakaganda po ng inyong background. Very, very abundant energy. So, in your core energy, this is your current situation, Cancer. You have the Star card. Okay? Nanggaling ka sa isang mahirap na sitwasyon nitong nakaraang buwan or nakaraang taon. Parang ngayon ka palang unti-unting bumabawi. Sa view, parang ngayon palang bumubuti ang kalusugan or umaayos ang sitwasyon about a certain thing. And ngayon, sinasabi ng yung spirit guides, parang ayaw mong gumawa ng something drastic muna because ngayon ka pa nga lang umaayos, di ba? Parang you don't want to make a bold move agad-agad kasi nga parang umaayos pa lang ang lahat. So ngayon nakikita ko sa'yo na ituloy mo lang yung proseso, ituloy mo lang yung ginagawa mo kasi paangat ka na. Pag polo malabas si Star card, it's just like parang binibigyan ka ng promise ni universe na everything will be good. Everything will be better para sa'yo. Kaya kung nanggaling ka sa kalugmukan, makakaasa ka na bumubuti na ang lahat. Pero may sinasabi rin dito ang iyong spirit guides, Cancer, na patuloy mo daw diligan kung ano yung mga bagay na gusto mong makamit. It's all about you aligning yourself to your dreams. Meron kang tinutumbok ngayon. Halimbawa, by January, balak ko nang magtayo ng sarili kong coffee shop. So, kung yan ang pangarap, kailangan talaga nating kumilos, magkaroon ng pambihirang focus para ito'y maganap.
Kumbaga, kinakultivate mo ng kinakultivate yung pagkakataon para ito'y maganap para sa'yo. Kumbaga, patuloy kang magkaroon ng pag-asa sa puso mo na maaabot mo siya. And undivided attention. Some of you ay madaling ma-distract. Some of you madaling ma-tempt na gawin ng ibang bagay porke nasaktan, porke may konting problema, bigla-bigla ka nalang aatras. So make sure na ikaw ay alam mo kung ano yung mga pinaglalaban mo, alam mo kung ano gusto mong maabot para madali kang makapunta doon. Okay? Star cards being clarified by the Three of Swords. Yes, sabi dito talagang nanggaling ka sa isang painful experience na hanggang ngayon hindi mo pa mabitaw-bitawan. Parang nakatarak pa rin sa puso mo yung pain, yung suffering, yung sinabi, yung pinaramdam. Ano? Pero ngayon sabi dito, um, I don't know why, narinig ko yung may pag-asa pa, at hindi pa huli ang lahat. Kung talaga nasaktan ka dyan, hindi dito matatapos ang kwento ng buhay mo. Meron pang bagong pag-asa. Darating ang bagong pagkakataon na ikakaangat mo at makakalimutan mo na to ng tuluyan. Ang mahalaga dito, Cancer, talagang natuto ka from what happened, i-apply mo sa mga bagong ginagawa mo para hindi na to mangyari ulit. Okay? Napaka-important niyan. So, Cancer, since ito po ay manifestation reading for January, ilapag mo na sa baba ang mga manifestations mo, mga gusto mong maganap ngayong Enero, promise it will come true dahil kapag sinusulat ang manifestation, nangyayari yan. So, gawin mong journal ang ating comment section, isulat mo dyan ang mga manifestations mo because it will happen for you. Okay? In your blocking, ano yung humaharang sa yung manifestation? Bakit daw hindi pa siya maganap-ganap? You have shadow blossoms and self-compassion. Yes, nanggaling ka sa mga lubak, nanggaling ka sa pagkabagsak, sa mistakes, sa failure. Yakapin mo yun. Huwag mong ikahiya kung paano ka nasaktan, kung ano yung dahilan ng pagkalugmok. Kasi lahat ng mga bagay doon may lesson. Lahat na nangyari sa yung painful, meron ka dyang makukuhang magandang bagay na i-apply mo sa buhay mo to be better person. And magkaroon ka naman ng compassion sa sarili mo. Hindi pwedeng araw-araw binubugbog mo ang sarili mo sa mga pagkakamali. Halimbawa, sinasabihan mo ang sarili mo, ay nako, Cancer, ikaw kasi tatanga-tanga ka. Malito, malito. Napaka ano mo kasi, Cancer. So, don't talk to yourself negatively. Ikaw dapat ang unang kakampi ng sarili mo. Kasi kapag ganun, kayang-kaya mo suungin kahit ano. You don't need other people to feel validated or to feel strong. Yourself is enough. Sapat ka na. Yung pagmamahal mo sa sarili mo, pagyakap mo sa mga pagkakamali mo, that is enough for you to stand up. Okay? Napakaganda niyan. In your blocking, meron po kayong the Knight of Cups. Sabi dito, ang umaharang sa manifestation mo ay hindi mo pagharap sa totoo mong emosyon. Okay? You're actually required, Cancer, ng yung spirit guides ngayon na harapin mo na daw yung nararamdaman mo. Meron ka daw kinikim-kim na feelings or sama ng loob na dapat nang ipamalas yan, dapat nang ilabas yan para gumaan yung pakiramdam mo. At hindi mo na maramdaman yung heaviness every single day. Okay? Meron po naman sa inyo, ibang Cancer dyan, parang panahon na daw para i-offer mo naman yung sarili mo sa pagkakataon. Kasi marami sa inyo naghihintay lang for the opportunity, pero walang ginagawa para i-present ang sarili much better, ilabas ang sarili para makita ka ng mga potensyal na mga taong magbibigay sa iyo ng offer. Halimbawa, ikaw ay magaling na virtual artist, a virtual assistant. Yung matawag na, 'di ba? Virtual assistant, VA. Tapos nawalan ka ng trabaho. Syempre ikaw nasaktan ka, talaga namang nanghinayang ka. Pero dapat ibalandra mo ulit ang sarili mo online. Maghanap ka ulit ng mga bagong client. You need to really advertise yourself para yung offer makuha mo. So, yun ang sinasabi sa'yo ni Knight of Cups. Show yourself. Ipamalas mo ang sarili mo, ipakita mo yung kakayanan mo para makuha mo pabalik yung mga magagandang offer sa'yo. Okay? Importante yan. Clarify natin siya. The Knight of Cups being clarified by
the Ten of Cups. Ten of Cups, dito sabi, parang you need to confront something about a family setting. Okay? Merong mga isyong pampamilya na para bagang hindi mo mailaan sa karapat-dapat yung gusto mong gawin because inuuna mo yung pamilya mo. And then parang hindi kayo swak o magkaiba kayo ng gusto. Ikaw gusto mo tong gawin, yung pamilya mo sinasabihan ka na wag na lang, baka masyadong sugal yan, baka hindi makabuti sa'yo. Pero gustong gusto mo ito, ready ka to open yourself para sa bagay na to o sa taong ito. Pero your family talaga is a major factor sa bagay na ito. So kitang-kita dito, Cancer, that you need to really explain everything to your family para kung ano man tong gagawin mo, they completely understand. Sabi dito, panahon na para ibulalas na yung naramdaman mo na yan para everybody will understand kung saan ka nang gagaling. Kasi parang they have a different version of you eh. Iba ang pagkakakilala nila sa iyo eh. Akala nila matapang ka, akala nila okay ka lang, pero yun pala meron kang dinadamdam. Sa panahon na para magkaroon kayo ng heart-to-heart talk with your family or lover para maintindihan ka nila. So that they will know kung saan ka nanggagaling at kung ano yung gusto mong gawin. Okay? Very important yan pag nilayan mo. In the area of what you need to do, meron po kayong the King of Pentacles. Si King of Pentacles, sinasabi sa iyo ng iyong spirit guides, Cancer, na panahon na para magtanim ka ng pundasyon para sa mga bagay na gusto mong tumubo at lumago at mapakinabangan ng long term. Example, pangarap mo magkaroon ng sarili mong parlor. So ngayon pa lang, dapat nagka-canvas ka na kung kasya ba sa budget mo yung pwesto na gustong-gusto mo para tayuan ng parlor, kukuha ka ba ng mga assistant, yung mga gamit mo, no? So, ngayon pa lang dapat tinatanim mo na daw. Dapat sigurista ka at seryoso ka sa mga binabalak mo para makita mo kung practical ba ito, kung doable ba, kung attainable ba o hindi. Panahon to para maging seryoso ka para sa long-term money mo na maaaring magamit mo hanggang sa mag-retire ka. Panahon na para maging seryoso para sa pangmatagalan. Okay? The King of Pentacles. Clarify natin. King of Pentacles being clarified by the Knight of Pentacles. Wow, dalawang beses lumabas si Knight of Pentacles telling you na kung ano man tong bubuin mo, Cancer, na pundasyon or pagkakaipunan or para sa kinabukasan or negosyo, kung ano man tong talagang long lasting, dapat daw pinaplano mo na ngayon pa lang. Ano? Talagang naghahanda ka na at yung plano hindi lang basta mataas na plano. Kailangan yung planong kayang-kaya mong gawin, yung kayang-kaya mong hakbangan. Hindi pwedeng masyado tayong superficial. Baka kasi mawalan ka ng gana kung yung plano mo ay masyadong mataas. Example, pangarap mong makapagtayo ng parlor pero ang hinahanap mong pwesto ay yung pwesto sa palengke na sobrang mahal. So, syempre, hindi pasok sa budget, di ba? So, dapat ang iniisip mo yung kaya mong gawin ngayon. So, your plan should be practical, doable, at talagang sigurista. Hindi ka pwedeng humakbang ng patalo or hindi ka sure. Dapat dito sinisiguro muna bago mo tulayan. Okay? Very important ito para sa'yo. Isa-isip mo to para kapag nakaisip ka na ng plano na gusto mong gawin, maalala mong dapat pala dahan-dahan and also practical. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Five of Wands. Si Five of Wands, sinasabi na yung spirit guides, umiwas ka sa mga away-away ngayong Enero. Okay? Meron kang mga bagong gagawin. Meron kang mga bagong sisimulan. Ang pangit naman kung sisimulan natin ang taon ng may gusot, na may away, na may conflict. Kapag may conflict na, halimbawa sa kapitbahay, sa trabaho, sa love life, ikaw na ang iiwas. Ikaw na ang ngayon ang lalayo. Para yung energy of frequency of energy at frequency ng fortune and also abundance ay hindi lumayo sa'yo. Okay? Kaya ngayon, bite your tongue, kontrolin mo ang iyong emosyon, huwag kang bibigay kapag nagagalit ka na, naiinis ka na, learn to be matured enough. Kasi isipin mo, kapag pumatol ako dito, baka maapektuhan yung inaasikaso ko. Kapag sumigaw ako dito at talagang naman nakipag-ratratan ako ng bunganga, baka maapektuhan yung ginagawa ko. So make sure na you know what you're doing at hindi ka papadala sa iyong emosyon. Okay?
For others naman po dyan, sabi dito, panahon na para maging malinaw sa isip mo kung ano yung balak mong gawin. Alam ko nang galing ka sa heartbreak pero may mga goals ka, importanteng malinaw sa'yo kung ano yung mga hakbang moving forward para hindi ka maantala at hindi ka magka-delay. Okay? So ngayon pa lang, kung nalilito ka cancer sa mga ginagawa mo, ay kumausap ka na ng mga taong maaaring may magandang payo sa'yo sa kung anong dapat mong gawin. Sabi dito ng iyong spirit guides, the more clear or the clearer you have pagdating sa journey, the better. Kasi hindi ka na magsasayang ng oras sa paiba-iba. Okay? Five of Wands, the Six of Swords. Meron kang 6 here, a really good angel number telling you na mag-reflect. Okay, Cancer? Tanaw tayo for the past 6 months or for the past year, ano yung mga nagawa mo na nakabuti sa'yo? Itutuloy natin yan. Ano yung mga nagawa mo na hindi nakatulong at talaga namang sumakit ang ulo mo, tigilan mo na yon. At ano yung mga bagay na akala mo maganda pero panggulo lang pala, itapon mo na yan. So, your reflection will really redefine your focus pagdating sa buhay mo moving forward. Okay? Kaya importante ang mag-reflect. In your what you need to focus on, Six of Swords, kailangan daw talaga moving forward. Huwag na tayong mag-dwell sa mga away-away ha, sa mga gulo-gulo. Kapag naliwanagan na ang isip mo, makakaabante ka na. Maluwag sa dibdib ang pag-alis. Maluwag sa dibdib ang pag-move forward. Hindi worth it ang mga away. Hindi worth it ang mga pagpatol. Piliin mo lagi ang sarili mong umabante para magkaroon ka ng katiwasayan at undeniable focus sa iyong mga hinahanda. Okay? In what's coming in, meron kang distant thunder, clear the air. O, sabi dito, kung meron daw mga gusot, mga hindi pagkakaunawaan, miscommunication, misinterpretation, nagkamali ang dinig niya sa sinabi mo, panahon na daw para linawin yan. Okay, linawin lahat-lahat para hindi ka naguguluhan, hindi ka magkamali ng expectation, so that people will really have the true information mula sa'yo. Kaya kung may mga gulo-gulo nako, linawin mo yan para walang komplikasyon. Okay? You also have infinite abundance. Abundance is pouring into your life. I-claim mo to, Cancer. Comment mo sa baba. I claim abundance is pouring into my life. I claim it, I claim it. You will have this. Okay? In what's coming in, meron po kayong the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles, sinasabi dito, Cancer, na sabi, meron kang planong gumagana. Parang you are now actually making a move, no? Ramdam ko yung mga movement in your life tungkol sa mga paabante sa buhay mo. So, sabi dito, meron ka na plano na pag nilay-nilayan mo na at naramdaman ko na handa ka na. So, hindi lahat ng plano dapat manatiling plano lang. You need to take action, take a step forward para ito yung maganap. Para hindi mo na maramdaman na stuck ka na. I'm feeling the readiness is here for you. So sumugod ka o mandar ka, may nangyayari na pagdating sa ginagawa mo. Pero paalala lang, huwag kang magmamadali. Kung ano lang yung gradual pace, kung ano lang yung kaya, yun lang. Huwag mong bilisan, huwag kang mag-rush decision. Just take your time. Ang importante, umaandar ka naman. Okay? Yun ang importante for you. Knight of Pentacles, being clarified by... Oops, you have the World card. Yes, talaga namang sumusulong ka na sa bagong era ng buhay mo, no? Nakita ko dito na meron ka na makukumpleto. Halimbawa, ang hinahanda mong plano, makumpleto yung mga dokumento. Kitang-kita ko dito na it will be completed para sa'yo. Meron po sa inyo makakarinig ng magandang balita dahil yung inasikaso mo ay talaga namang successful. Meron naman po na handa ka ng isara ang nakaraan at ready ka nang i-execute ang mga bagong plano papasok sa bagong era ng buhay mo. Which is so good for you. Congrats kasi gumaganda na yung lagay mo. Handa mo ng talikuran kung ano man yung mga bagay na talagang nakapanakit sa'yo. And ready ka na to take on a new journey, a new successful journey na bunga ng iyong matyagang pagkaplano. Okay? Napakaganda for you. I-claim mo to, it will be yours. In your divine messages, meron po kayong expect a powerful change. Wow! Makakaasa ka daw na isang magandang pagbabago para sa'yo pagsapit ng Enero. Congrats po.
You also have bring love into the situation. Yes, kung nadurog man ang puso mo dati at parang wala ka ng pag-asa ngayon, matuto ka ulit magmahal. Hindi lang sa tao, kundi rin sa pangarap, sa goal, sa ambisyon. Kailangan nagmamahal ka ulit para mahalin ka rin ng mga hinahabol mo pabalik. Okay? Learn to enjoy your life, have passion, have commitments, and love the things na gusto mong makuha. Okay? In your divine messages, meron po kayong the 10 of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, meron ka daw mga pinapasan, Cancer, na hindi na talaga para sa'yo. Halimbawa, mga obligasyon sa pamilya. For the past 10 years, ikaw nagpaaral sa mga kapatid mo, binigyan mo ng bahay yung magulang mo, lahat ng utang bayad na. Baka naman this time around yung mga kapatid na pinag-aral mo, pwedeng sila na yung sumalo dun sa responsibilidad kasi may trabaho na sila. Diba? Tapos, ikaw, dahil magaan na yun sa'yo, pwede mo nang gawin yung mga bagay for yourself na matagal mo nang gustong kunin, kaya lang na isang tabi mo para sa ibang tao. Pwedeng ganyan. But for others, pinapayuhan din po kayo na yung spirit guides Cancer na ituloy mo hanggang dulo tong bagay na ito. Kasi nakita ko dito, malapit na. Your hard work is paying off. So, ready ka na sumuong kasi matatapos na yung bigat nito. Okay? Good for you and congrats po. 10 of Wands being clarified by the King of Swords. Yes, dito maging madiskarte ka daw. Parang payo sa'yo na yung spirit guides, nahihirapan ka na daw, pero may mas magaang paraan para tulayan yung goal mo. Gets? Parang sabi niya, huy, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo dyan kakabungkal ng lupa? Eh meron naman dong pangbungkal tayo na tools. Parang ganyan. O kaya, huy, bakit mo mano-manong tinatanggal yung mga damo? Eh meron tayong grass cutter. 'Di ba? Parang gano'n yung lesson eh. There is this possible better way para ma-solve ang problema na hindi mo kailangan mahirapan ng ganyan. So, yun ang mga discarding kailangan mong hanapin. You need to really be smart this time, Cancer, para hanapin yung mga bagay na madali para hindi mo nadanasin tong mahirap na portion. Okay? Napaka-importante nito pag nilay-nilayan mo today. In your fortune, meron ka pong wall, misunderstanding. Yes, sabi ko nga sa inyo, para merong hindi pagkakaunawaan kanina, kaya kailangan klaruhin na yan para matapos na. You have broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. O, meron daw unsuccessful na outcome. Siguro dahil kailangan mo pang ma-realize ang lahat na ito. Pag nilay-nilayan mo na, this will change. At magiging successful na yung outcome na yan. Okay? Another messages, you have rat, someone working against you behind your back. O meron daw tao na talaga namang iba ang turing sa'yo kapag nakatalikod ka. So, be intuitive this time. Okay? Intuitive this time. Kailangan talaga mapakiramdaman mo kung sino yan para madali mong layuan. Okay? You also have success. Wow! I-claim mo to. Angkinin mo to, Cancer. Success is mine. Sulat mo sa baba, success is mine this January 2026. Congrats po. In your fortune, meron kang the 8 of Swords. Si 8 of Swords, sinasabi ng yung spirit guides na panahon na para kumawala ka na sa kulungan mo ngayon. Okay? Limitado yung galawan mo. Feeling mo hindi ka makagalaw, feeling mo wala kang solusyon, feeling mo dead end na, stuck ka na. But no, nasa fortune area, so ibig sabihin, Cancer, kung ano man ang problema mo ngayong buwan na ito, makakahanap ka ng solusyon. Makakalaya ka din sa bagay na yan na akala mo wala ka ng lusot. Pero meron. Sabi nga ni Carlo Aquino. So, magalak ka. Very, very excited. The solution is coming. Bibilis na ang andar. Makakawala ka na sa stuck energy mo. Congrats po. Clarify natin siya. The 8 of Wands being clarified, 8 of Swords rather, is being clarified by the King of Wands. King of Wands because tumapang ka na ngayon. You have found a bravery na talaga namang lalakas ang loob mo. Makakaisip ka talaga ng matinong plano para makaalpas ka na sa problemang ito. Kung dati parang dead end, di ka makagalaw, parang hirap-hirap. Pero ngayong buwan na ito, siguro dahil sa panahon or dahil sa okasyon, bigla-bigla kang tatapang. Makakahanap ka ng
pambihirang motibasyon para makawala dito. So that solution, that bravery, nung nakalagpas ka, sabi mo, ay, kayang-kaya ko pala. So lalakas lalo ang loob mo to try new things. So malaking tulong sa iyo ang bagong taon, tong January, kasi meron kang lakas to start over, to begin, to continue, or to end your hardship. So talagang papasok ka na sa bagong era ng life mo. Okay? In your near future, meron po kayong the Six of Swords. Sabi dito talaga namang aabante na. Kung meron kang mga nakabinbin, aandar na yan, dedire-diretso na yan, may paggalaw na. Meron po sa inyo, nakita ko talaga, you might travel. Parang aalis ka eh. Meron kang pupuntahan or transition ito. Maybe from one job to the other, one place to the other. But most definitely, kitang-kita ko yung pag-andar mo. Meron ka ng bagong gagawin or bagong galawan. Because nakita mo kung saan ka pupunta, nandun yung katahimikan. Nandun yung much better sweldo, much better na cost of living, or mas magaan para sa'yo. So, I'm very, very happy for you. Meron kang pagkilos sa talaga namang katahimikan, peace of mind ang dulot para sa'yo. So, congrats po. Clarify natin. The Six of Swords being clarified by the Ten of Wands. Yes, aalis ka na sa mabigat. Kung dati talaga namang pinapasan mo ang lahat, ngayon ready ka na bitawan yung mga bagay na hindi na para sa'yo at kunin na lamang yung pagkakataon para magsimula ulit or pagaanin ng buhay. Nakita ko dito na your hard work is paying off and you are now reaching new heights para sa buhay mo. Meron kang tinrabaho before na parang ngayon magbubunga, kaya aabante ka na. So congrats po, Cancer. Okay? In what's missing, ano yung kulang na ingredient para once and for all makalarga na si Cancer? You have the Nine of Swords. Okay, sabi ng yung spirit guides, Cancer, napakalinaw, nag-overthink ka. Yung mga bagay na napakasimple lang, dinidibdib mo masyado. Imbes na daanan mo lang at magkaroon ka ng quick resolution, dinadamdam mo siya sobra-sobra. Kumbaga parang tinatambayan mo daw ang problema. So ngayon, ang payo sa'yo, daanan mo lang. Let go, let loose. Huwag mo masyadong isipin. Huwag mo masyadong i-perfect lahat ng mga bagay. Just do your best and let God do the rest. Minsan kasi sa inyo, kahit na kaya mo naman, pinapangunahan ka ng takot dahil nag-overthink ka. Iniisip mo agad na baka mag-fail, baka matalo, baka kapusin, baka walang mangyari, kaya nahihirapan ka lalong umandar. Sabi dito, itapon mo sa bintana yung mga alalahanin mo na yan. Nag-aalala ka sa mga bagay na hindi naman mangyayari. So ngayon, kumapit ka sa prayers mo. Okay? Nag-rosaryo ka ba? Nagdarasal ka ba? Always, every single day, gawin mo yan bago matulog. Tell yourself, God will provide. God will provide. Hindi niya ako papabayaan. Kaya hindi ko na to poproblemahin. Okay? Sabihin mo lagi, God will provide and everything will be fine. Mawawala yung mga takot mo. Okay? Clarify natin siya. The Nine of Swords being clarified by Tumilapon, kunin natin, the Five of Wands and the Four of Wands. Yes, marami kang alalahanin pagdating sa mga milestone mo. Gusto mo agad makabayad ng utang, makabili ng ganto, mapadala sa magandang school ang mga anak. Sobrang labis-labis, sobra na labis-labis pa, labis-labis mong inaalala yung milestone mo, yung goal mo, or yung finish line. And at some time, nahihirapan ka makipagsabayan para maabot ito. Sabi ng yung spirit guides, huwag kang matakot. Lumaban ka lang ng patas, gawin mo lang yung makakaya mo. Huwag mong pangunahin yung sitwasyon kasi malaki naman chance mo magtagumpay eh. Kayang-kaya mo naman eh. Kayang-kaya mo daw maabot itong goal mo, itong milestone mo. Nahaharangan ka lang ng mga takot mo. Kaya ngayon, pagkatapos mo itong panoorin, sabi ng yung spirit guides, laban lang. Just do your best. Maabot mo rin siya. Kaya please, once and for all, i-manage mo yung mga stress mo, yung mga overthinking mo para hindi ka na mahirapang tumulay pagdating sa goal. Kayang-kaya mo tong abutin. Dapat lang ikaw ipalaban ngayon at wag masyadong matakot. Okay? Wag ka mag-overthink. Gawin mo lang yung mga kaya mo, kakampi mo ang Diyos. Okay? Napakaganda nito. So, Cancer, ito po ang inyong January manifestation reading. After watching this video, yung minamanifest mo, makukuha mo na yan. Okay? Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Cancer today. Saan po kayo nakaresonate? Comment po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, Cancer. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.